Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa lahat ng mga nanonood, sa ating mga kapatid na Muslim, at lalong-lalo na sa ating mga kaibigang mga Kristiyano na may bukas na puso sa paghahanap ng katotohanan. We begin in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Alhamdulillah, lahat ng papuri ay sa Allah na nagbigay sa atin ng isip para magtanong, puso para maghanap ng katotohanan, at pananampalataya para magpasakop sa Kanya lamang. Ang ating paksa is Top 10 Reasons Why Jesus is Not God. So bakit ba mahalaga ang paksa na ito? Ang tanong na si Jesus ba ay Diyos ay hindi lang tanong ng relihiyon. Ito ay tanong ng buhay at kaligtasan. Kung mali ang pagkaunawa natin sa pagkatao ni Jesus, maaari nating sambahin ang nilikha imbes na ang lumikha. So, kung tama naman ang pagkaunawa natin, magkikilala natin ang tunay na Diyos at ang tunay na sugo. So ito ay usapin ng tauhid, no? Pagkilala sa iisang Diyos lamang. At sa panig ng ating mga kaibigang mga Kristiyano, ito ay usapin ng kung sino nga ba talaga si Jesus. Diyos ba siya? Anak ba ng Diyos? O isang sugo ng Diyos? So, para kanino ang talakayang ito? Well, ang topic na ito ay para sa mga Muslim na gustong may paliwanag ng malinaw ang kanilang paniniwala. Mga Kristiyano na naghahanap ng lohikal, makakasulatang sagot. At sa lahat ng mga naghahangad ng linaw at hindi debate. Liwanag at hindi sigalot. So, ang layunin natin dito ay hindi para manira, kundi magbigay ng kaliwanagan. Hindi ito para magyabang, kundi magbahagi ng dalil, mga ebidensya. Hindi ito para sa away ng relihiyon, kundi pag-uusap ng katotohanan batay sa Biblia, sa Quran, sa logic, at likas na kaalaman. So, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ. Truth stands clear from error. Or indeed, the right path has become distinct from the wrong. Kaya bago natin pag-usapan ang kung sino ba, kung si Jesus ba ay Diyos, unawain muna natin kung paano ipinakilala ni Jesus ang sarili niya. At ano ang katangian ng tunay na Diyos sa Biblia at sa Quran. Bakit? Dahil hindi tayo maaaring magpasya base lang sa damdamin, sa tradisyon o pamana ng pamilya. Kailangan nating umasa sa ebidensya, sa katotohanan, at sa gabay mula sa lumikha. So, ngayong gabi na ito, inshallah, tatalakayin natin ang top 10 reasons why Jesus is not God. Batay sa Quran, Biblia, logic, at sa fitra, likas na kaalaman ng tao. So, ang tatalakayin natin ay mga punto na malinaw, matibay, at hindi kayang baliwalain ng sino mang tapat. Again, sino mang tapat sa paghahanap ng katotohanan. So, let's begin this journey, hindi para manalo sa argumento, kundi para manumbalik sa katotohanan. May Allah guide us all to what is right. So, ang pang-10 reason, no, from 10 to 1. Ang pang-10 reason kung bakit hindi Diyos si Jesucristo is because the early followers of Jesus worship God, not Jesus. Ibig sabihin, ang mga unang tagasunod ni Jesus, hindi siya sinamba. The earliest Christians, sino ang sinamba nila? They worship God, not Jesus. Mga kaibigan, napakahalaga ng tanong na ito. Kung si Jesus ay tunay na Diyos, sinamba ba siya
ng mga pinakamalalapit sa kanya, ang kanyang mga disipulo, ang kanyang mga alagad, ang mga unang Kristiyano, ang kanyang ina, yung kanyang nanay na si Mary. Sinabi ba ng kanyang ina na, o anak ko, o Diyos ko? Ang sagot, hindi. Matapos mawala si Jesus, ang mga disipulo niya, sina Pedro, Juan, Santiago, ay nagpatuloy sa pagsamba sa Diyos ng Israel, hindi kay Jesus. Katulad na lamang sa Acts chapter 3 verse 13, ito ay mga gawa ng mga apostoles, ng mga disipulo. Anong nakasaad sa Acts chapter 3 verse 13? The God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of our fathers, has glorified His servant Jesus. So, napansin mo ba ang sinabi? His servant Jesus. Hindi God Jesus, hindi Jesus the divine, kundi Jesus, the servant of the one true God. Kung ang mga disipulo, sila mismo ang nagsabing alipin siya ng Diyos, paano naging tama ngayon, no? Paano naging tama yung ginagawa ng mga Kristiyano ngayon na sinasamba siya bilang Diyos? Ang doktrina ng pagka-Diyos ni Jesus ay hindi tinuro ng mga unang Kristiyano. Hindi ito matatagpuan sa mga unang sulat ng mga alagad. Ang konsepto ng Jesus is God ay unti-unting lumitaw sa mga sumunod na siglo. Sa impluwensya ng mga Romano, ng mga pilosopiyang Greek philosophy, at ng mga council ng simbahan. Katulad halimbawa ng Council of Nicaea noong 325 Christian era. Dito unang ipinakilala sa opisyal na doktrina ng Kristyanismo na si Jesus ay Diyos na kaisa ng Ama. Ibig sabihin, 300 years pagkatapos ng kanyang pag-akyat, according sa Bible ito, tsaka palang naisipan iproklama na siya ay Diyos. So 300 years after the ascension of Jesus, tsaka palang naiproklama na siya ay Diyos. Ang tanong, kung ito ay totoo mula sa simula, bakit kinailangan pa ng isang council para pagtibayin ito? And why did many Christian bishops oppose it noong unang panahon? Kung ikaw ay may matalik na kaibigan, at sa loob ng 3 taon ay lagi kayong magkasama, nakita mo siya ay nagdarasal, umiiyak, natuturo tungkol sa Diyos. Hindi mo kailanman iisipin na siya ay Diyos. Ganito ang karanasan ng mga alagad ni Jesus. Hindi nila siya sinamba, hindi nila siya tinawag na God in the flesh, tinawag nila siyang propeta, guro, Mesiyas, lingkod ng Diyos. At sa Quran, ito rin ang turo. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Innahu abdun an'amna alayhi. Indeed, he is but a servant whom we have favored. Nakakalungkot isipin, ang mismo mga taong pinili ni Jesus na pinakakilala niya, no? At pinakakilala siya, ay hindi siya sinamba bilang Diyos. Pero ngayon, ang mga taong hindi man lang siya kilala ng personal, sila ang nagsasabing siya ang Diyos ko. This is not faith. This is not fidelity to the real teachings of Jesus. This is distortion. Ang katotohanan ay malinaw. The first Christians worship the God of Jesus, not Jesus Himself. Kung tunay kang tagasunod ni Jesus, sambahin mo ang Diyos na sinasamba ni Jesus. Hindi si Jesus bilang Diyos. Kaya ito po ang one of the reason, no? The 10th reason why Jesus is not God is that because the early followers of Jesus, ang sinamba nila ay ang Diyos ni Jesus at hindi si Jesus. So, ngayon mga kapatid, ang 9th reason, ang pangsyam na rason bakit si Jesus ay hindi Diyos. Jesus clearly distinguishes Himself from God. No? Malinaw na pinag-iba niya ang kanyang sarili sa Diyos.
na kanyang sinasamba. Let's begin with the actual words of Jesus. Mga salita na dapat sana ay nagtapos na sa lahat ng debate kung sino talaga ang Diyos. Sa John chapter 17 verse 3, now this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. So, let's break it down yung verse na ito sa Bible. No? That they may know you, ang eternal life daw, yung walang hanggang buhay, ang kaligtasan, na makilala kanila na ikaw lamang ang tanging nag-iisang Diyos. So, in context, si Jesus ay nananalangin at kausap ng Diyos. Hindi ang sarili niya. Nanalangin siya at sinabi niya, you are the only true God. At hindi niya sinabi, I or me. I am the true God. No? At ginamit ang salitang only. Ibig sabihin, nag-aalis sa iba ng pagka-Diyos. Kabilang na ang sarili niya. Exclusive. Walang kasama, walang Trinity. And Jesus Christ, whom you have sent, siya raw ay isinugo, hindi ang nagsugo. And the one who is sent is always lesser in authority than the sender. Kung siya ay isinugo, ibig sabihin, may greater authority na nagsugo sa kanya. At hindi pwede na ang isinugo, siya rin yung nagsugo sa kanyang sarili. Ang tagubilin ni Jesus ay malinaw. Gusto niyang makilala natin ang iisang tunay na Diyos at hindi siya yun. Hindi ba kung siya mismo ang nagsabi nito, sino tayo para pilitin ang ibang mga tao? At sinabi rin niya sa John chapter 14 verse 28, the Father is greater than I. Matthew chapter 27 verse 46, my God, why have you forsaken me? Sa kanyang paghihirap sa krus, according sa Bible, hindi niya sinabing, why have I forsaken myself? Bakit ko iniwan ang sarili ko? Or, why has the Trinity turned away? Hindi niya sinabi ang mga bagay na ito. He cried out to another. And who is that? To God. Sa John chapter 20 verse 17, I ascend to my Father and your Father, to my God and your God. Tanong, paano siya magiging Diyos kung may Diyos siya? And, my dear friends, this is not poetry. Hindi ito metaphor lang. These are literal statements of identity and worship. Kung ikaw ay tunay na Diyos, hindi mo kailangang ipaliwanag na ako ay isinugo ng Diyos. Ang Diyos ay hindi sinugo, siya ang nagsusugo. Kung ikaw ang Diyos, hindi mo tatawagin ang iba na the only true God. You would say, I am the only true God. But Jesus never said that, not once. Mga kaibigan, napakalinaw ng pagkakakilanlan ni Jesus. He never claimed to be the one true God. Instead, lagi niyang binibigyang diin, ako ay sugo, ako ay isinugo, ako ay alipin. Siya ang Diyos. Hindi siya nalito sa sarili niya. Hindi siya na-confuse. Tayo lang ang nalilito. And that confusion is not from Him. The more Jesus speaks, the clearer it becomes. Napakalinaw. He is not God. He is God's messenger. So, let us follow Jesus not by worshiping Him, but by worshiping the one He worshipped. At yan po ang 9th reason kung bakit hindi siya Diyos. Now, let's go to the 8th reason. Ang 8th reason is Jesus was tempted by the devil. No? Ito yung 8th reason na hindi siya Diyos. Yung pagtukso sa kanya ng dyablo, ang account na ito ay nasa Matthew 4 and sa Luke 4. No? Matthew chapter 4 as well as Luke chapter 4.
Sa Matthew chapter 4 verse 1, nakasulat, "Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil." At anong sinabi ng Diyos sa Bible? Sa James chapter 1 verse 13, "God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone." Isang tanong na dapat pagnilayan ng sinumang naghahanap ng katotohanan. Pwede bang tuksohin ng Diyos? Maaari bang subukan si all-powerful, all-knowing creator ng nilikhang tulad ni Satanas? Well, the answer is hindi. So, let's go to the backstory, the context of the story. Sa Matthew chapter 4, habang nag-aayuno take note, nagfa-fasting si Hesus Kristo. Just like what we Muslims do, no? So habang nag-aayuno siya sa ilang, dumating si Satanas at inalok siya ng 3 matitinding tukso. Ano yung 3 matitinding tukso? Una, pagkain para sa gutom niyang katawan. Anong sinabi ni Satanas? Gawin mong tinapay ang batong ito. Pangalawa, pagpapasikat gamit ang himala. Anong sinabi ni Satanas? Tumalon ka mula sa templo, sasaluin ka ng mga anghel. Pangatlo, kapangyarihan kapalit ng pagsamba sa demonyo. Luluhod ka lang sa akin, sabi ni Satanas, ibibigay ko sa iyo ang buong mundo. So, this story shows Jesus struggling, resisting, replying with scripture. Yes, he succeeded, but he was still tempted. Ang iba sa mga Kristiyano ay ginagamit pa itong teksto na ito upang patunayan umano na si Jesus daw ay Diyos. Lalo na sa bahagi kung saan sinabi niya, nung sinagot niya ang demonyo, "Away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only." Sa Matthew chapter 4 verse 10. So, ang kanilang argumento, according sa mga Christians na ito, dahil sinabi ni Jesus, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos, ibig sabihin siya ang tinutukoy. Kaya pinapatunayan nito na siya ay Diyos or siya ang Diyos according sa mga Kristiyano. Well, ang argumento na ito ay mahina, out of context at salungat sa mismong kabuuan ng teksto ng Biblia mismo. Kasi nagkaroon ng sagutan si Jesus at ang demonyo. Ang demonyo kasi nagko-quote siya sa Old Testament. Okay? Nakasulat sa Old Testament ganito, ipapadala niya yung mga anghel para saluhin ka. So si Jesus sumasagot din by quoting the Old Testament. No? So direct quotation ito from the Old Testament. Hindi siya nagsalita bilang Diyos, kundi bilang isang propetang sumusunod sa kasulatan. Napapatunay ito that Jesus is a follower of the previous prophets before him. Ang sinabi ni Jesus ay isang sipi mula sa Deuteronomy chapter 6 verse 13. Anong sinabi niya? Matakot ka o kaya sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. Worship the Lord your God and serve Him only. So, ito ay sipi lamang mula sa Old Testament. Isinipi niya ang nakasulat sa Torah, no, sa Old Testament. Bilang isang propeta, ginagamit niya ang banal na kasulatan upang labanan ang tukso. Hindi niya sinabing sambahin mo ako, kundi itinuro niya ang sambahin ay ang Diyos lamang. Kung siya ang Diyos, bakit kailangan pang i-quote ang Old Testament, ang Deuteronomy? Hindi ba't sapat na sabihin, ako ang Diyos, sambahin mo ako? Another point is that, ginamit ni Jesus ang Panginoon mong Diyos. Hindi ito tumutukoy sa sarili niya, kundi sa Diyos ng lahat, kabilang siya. No? Sinabi niya, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos, ang iyong Diyos. Ibig sabihin, ang iyong Diyos, kausap niya si Satanas, kaya malinaw na hindi si Jesus ang tinutukoy niya bilang iyong Diyos, kundi ang tunay na Diyos na pareho nilang dapat sambahin. Kung siya ang Diyos,
Hindi niya gagamitin ang panghalip na nagpapahiwatig na iba ang Diyos sa tinutukoy. Another point, ang tinutukso ay hindi ang Diyos kundi ang lingkod ng Diyos. Sa Matthew 4 verse 1, then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. So ang Diyos ba ay natutukso? Hindi. Ayon sa James chapter 1 verse 13. So kung si Jesus ay tinukso ni Satanas at natukso ni Satanas kasi nadala talaga siya doon, malinaw ito na hindi siya ang Diyos sapagkat ang Diyos ay hindi natutukso. Ang pagtukso ay para lamang sa nilikha, hindi sa manlilikha at hindi sa tagapaglikha. Another point is bilang propeta, ang tugon ni Jesus ay batay sa naunang papahayagan. Hindi ito self-claim ng divinity. Ang bawat sagot ni Jesus sa tukso ay, it is written, nasusulat, palaging hango sa Old Testament, sa Lumang Tipan. Ipinapakita na siya ay nasa ilalim ng batas ng Diyos, hindi siya ang tagapagbigay nito. Kung si Jesus ay Diyos, bakit palagi siyang tumutukoy sa nasusulat? Hindi ba't ang Diyos ang pinagmumulan ng nasusulat? Hindi ang tumatalima rito. Another point is yung logical fallacy. No? Assuming reference equals identity. Ang argumentong siya ang tinutukoy niyang Diyos ay isang fallacy of equivocation. Fallacy of equivocation. Hindi lahat ng oras na may nagsasabing sambahin ang Diyos ay nangangahulugang siya ang Diyos na tinutukoy. Okay? Halimbawa, kung ang isang propeta ay nagsabi sambahin ninyo ang Diyos, hindi ibig sabihin siya ang Diyos. Kaya ang conclusion ng mga Trinitarian ay non sequitur. It does not follow the premise. And another point is that si Jesus mismo ang nagpatunay, nag-affirm sa kaisahan ng Diyos and not His own deity. Maraming mga bahagi sa kasulatan sa Bible na malinaw na ang Diyos ang sinasamba ni Jesus, yung sinasamba niya ay hindi siya. No? Katulad ng na-quote natin kanina, John chapter 17 verse 3, now this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. You, yung Ama, the only true God, and Jesus, the one whom God sent. At sa Quran, merong Quranic confirmation. Ang Quran ay malinaw sa pagtutuwid sa mga maling haka-haka sa pagiging Diyos ni Jesus. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. At sinabi ni Satanas, pagkaraang hatulan ng lahat, tunay na ipinangako sa inyo ng Allah ang pangakong totoo, at ipinangako ko sa inyo at kayo'y sumuway. Wala akong kapangyarihan sa inyo maliban sa ako'y tumawag at kayo'y tumugon. So, to summarize it, si Jesus ay tinukso. Hindi ito maaaring mangyari sa Diyos. Ginamit niya ang kasulatan, hindi niya sinabing siya ang Diyos. Sinabi niya sambahin ang iyong Diyos, hindi niya sinabing ako ang Diyos. Ang kanyang kilos ay tulad ng isang lingkod, hindi ng isang Diyos. Ito ay pagkilala na may Diyos siyang sinasamba, hindi siya ang Diyos. So ang Matthew chapter 4 verse 10 ay isang matibay na patunay laban sa pagka-Diyos ni Jesus. Hindi patunay sa kabaligtaran. Sa kanyang pagsagot sa Satanas, sa demonyo, ipinakita ni Jesus ang kanyang pagiging tagasunod ng Diyos. Hindi ang kanyang pagka-Diyos. Ang argumento ng mga Trinitarian ay hindi lamang salungat sa logic, kundi pati sa konteksto ng mismong Biblia. Ang tanong ulit, kung si Jesus ay Diyos, bakit siya tinangka ni Satanas? At higit sa lahat, bakit siya tinukso in the first place? Dahil ang temptation ay hindi para sa Diyos, kundi para sa tao. So anong ibig sabihin nito mga kaibigan?
Kung si Jesus ay natukso, ibig sabihin ay may puwang sa kanya ang pagnanasa. Ang kagustuhang sumuway ang kahinaan. Hindi ba't ang pagkakaroon ng ganitong damdamin ay katangian ng isang nilalang, hindi ng lumikha? So Jesus was tempted. He was human. God cannot be tempted. Jesus is not God. Now, the seventh reason, ang pangpitong rason bakit hindi Diyos si Jesus, ay dahil siya ay kumakain, natutulog, nakakaramdam ng sakit. Si Jesus ay nagutom, napagod, natulog, tinuli. Pero ang Diyos ay hindi nangangailangan ng mga ito. Mga kapatid, madalas nating marinig, Jesus is God in the flesh. Pero sa araw-araw niyang pamumuhay, makikita natin ang napakaraming tagpo kung saan ang kanyang katawan, damdamin at pangangailangan ay tulad sa atin. Ang tanong, ang Diyos ba ay nakakaramdam ng pagod? Ang Diyos ba ay natutulog? Ang Diyos ba ay nangangailangan ng pagkain at pahinga upang mabuhay? For example, sa Bible, John chapter 4 verse 6, Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. Napagod siya. Matthew chapter 21 verse 18, early in the morning, Jesus was hungry. Nagutom siya. Mark chapter 4 verse 38, Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. So lahat ng ito ay malinaw na patunay na si Jesus ay may katawang laman na nanghihina, nangangailangan at nasasaktan katulad natin. Anong sinabi ng Quran? Sa chapter 5 verse 75, kana ya'kulani ta'am. Si Jesus at ang kanyang ina, they both used to eat food. Ang pagkain ay isa sa mga pinakamalinaw na tanda ng pangangailangan ng nilalang. Dahil ang tunay na Diyos ay as-samad, walang pangangailangan sa sinuman o anuman. Sinabi ng Allah, Allahus Samad. Allah, the self-sufficient, whom all creatures need. Kapag sinabi mong ang Diyos ay napapagod, ibig sabihin ay may limitasyon siya. Kapag sinabi mong siya ay natutulog, ibig sabihin ay may oras na wala siyang kamalayan. Kapag sinabi mong siya ay nagutom, ibig sabihin ay may oras na nanghihina siya at kailangan ng sustansya mula sa nilikha. That is not God. That is the clearest image of a human being. Ang pagiging Diyos ay nangangahulugan ng walang limitasyon. Hindi siya tumatanda, hindi siya napapagod, hindi siya natutulog. At higit sa lahat, hindi siya nangangailangan. Kaya ano ang prinsipyo, ang principle na dapat nating tandaan? As-sifatul lati taqtadil hajata la takunu lillah. Any attribute that implies need or dependency cannot be attributed to Allah. Kaya kapag nakita mo ang isang nilalang ay kumakain, natutulog at napapagod, hindi mo pwedeng sabihin na siya ay Diyos. Hindi po ito pambababa kay Jesus. Bagkos ito ay pagkakilala sa kanyang tunay na pagkatao. Pagkilala sa kanyang tunay na katauhan. No? Isa siyang propeta, isang tagapagdala ng mensahe, isang lingkod ng Diyos, hindi ang Diyos mismo. Inalagaan siya ni Maria, pinakain, pinasuso, pinalaki, at sa huli, siya rin ay umiyak, nagdusa, nanalangin at nanghina. That is not divine nature. That is human reality. Kaya ang Diyos ay hindi natutulog, ang Diyos ay hindi nagugutom, ang Diyos ay hindi nangangailangan ng kahit ano paman. Pero si Jesus sa kanyang sariling kwento ay nakaranas ng lahat ng ito. Kaya kahit gaano pa siya kabanal, hindi siya maaaring ituring na Diyos. The sixth reason, pang-anim, siya ay ipinanganak at hindi siya eternal. Isinilang siya, pero ang Diyos ay walang simula. Jesus had a beginning, but God is eternal and uncreated. Mga kapatid, kung talagang si Jesus ay Diyos, bakit siya isinilang? Kung siya ay Diyos, saan siya nanggaling?
Pwede bang ang Diyos na lumikha ng oras at espasyo ay magsimula sa loob ng oras at espasyo? The Bible says Jesus was born. In Matthew chapter 1 verse 18, now the birth of Jesus Christ was as follows. Sa Luke chapter 2 verse 7, and she, Mary, brought forth her firstborn son. Napakalinaw. May kapanganakan si Jesus, at kung may simula ka, hindi ka maaaring Diyos. God is eternal, no beginning, no end. Sinabi sa Psalm chapter 90 verse 2, from everlasting to everlasting, you are God. Sa 1 Timothy chapter 6 verse 16, God who alone has immortality. So, ang tunay na Diyos ay walang simula, walang katapusan. Hindi siya isinilang at hindi siya namamatay. Pero si Jesus, isinilang sa sinapupunan ni Maria, lumaki, tinuli na gutom, umiyak bilang sanggol. That's not the true nature of the Most High. Anong sinabi ng Allah? Lam yalid walam yulad. He does not beget, nor was He begotten. Walang Diyos na nanggaling sa sinapupunan. Walang Diyos na lumaki, natutong maglakad at dumaan sa proseso ng pagiging tao. Kung si Jesus ay ipinanganak ayon sa Quran, hindi siya Diyos. Napakalinaw. Pwede bang maging eternal ang isang nilalang na may birthday? Ang Diyos ay lumikha ng panahon. Paano siya biglang pumasok sa loob ng sarili niyang nilikha? Paano ang walang hanggang Diyos ay nagkaroon ng simula? That's not possible. Because birth is proof of beginning, and beginning is proof of being created, not the Creator. Kaya meron tayong isang prinsipyo na dapat tandaan. Kullu man uwulida fahuwa makhluk, wal makhluku la yakunu ilahan. Everyone who is born is created, and what is created cannot be God. Ang sino mang isinilang, ipinanganak ay nilikha, at anumang nilikha ay hindi maaaring ang Diyos. So, hindi natin minamaliit si Jesus. We honor Him as the Messiah, as a pure, noble, and righteous prophet. Pero mahalagang ituwid natin ang pagkakilala sa Kanya. Hindi dahil siya ay isinilang sa himala, ay siya na ang Diyos. Ibig sabihin dahil wala kang tatay, Diyos ka na agad. Si Adam ay walang ama, walang ina. Pero hindi natin siya tinatawag na Diyos. Si Jesus ay isinilang, at ang pagkasilang ay patunay ng pagiging nilikha niya. God was never born, but Jesus was. God is eternal, but Jesus had a beginning. Therefore, no matter how honored Jesus is, He cannot be God. At yun po ang pang-anim na rason kung bakit hindi maaring Diyos si Jesus.